Inusisa sa kauna-unahang ini-livestream na pagdinig ng ICI ang koneksyon umano ni Representative Benjamin Agaraw Jr. sa mag-asawang Diskaya. Itinanggi ng kongresista ang paghingi umano ng advance kickback sa mga Diskaya. Nakatutok si Joseph Moro. Lampas isang buwan mula nang sabihin Independent Commission for Infrastructure o ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr. sa Senado na magla-livestream sila sa gitna ng kaliwat ng panawagan para rito, isinapubliko na nito sa pamamagitan ng kanilang social media ang kanilang pagdinig. Unang sumalang si Laguna 4th District Representative Benjamin Agaraw Jr. Isa si Agaraw sa mga mambabatas na binanggit na mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya na nanghihingi umano ng komisyon o kickback. Pero hindi raw kilala ni Agaraw ang mag-asawa at itinanggi ang umano'y pag-advance sa kanya ng 9 million pesos sa pamamagitan ng isang Alvin Mariano. Kinumpirma naman ni Agaraw na isang kontraktor si Mariano. Ano ho kaya ang motibo naman ng mga Diskaya? Why are they implicating you? Hindi ko po alam kung ano po ang motibo ng mag-asawang Diskaya. Wala po akong masabi kasi nga po, Hindi po ako nakaupo doon sa sinasabi nilang panahon. Natural lang po, sa sarili ko po, ayaw ko pong palampasin ang kalapastangan ng ginawa ni Diskaya sa aking pagkatao. You are denying na nakatanggap kayo na 9 million sa pamilya ng Diskaya. Opo, Your Honor. Hindi kayo humingi ng pera sa kanya. Hindi po ako nahingi, Your Honor. Malaking question din sa ICI kung bakit umaabot ng bilyon ang mga flood control projects sa distrito ni Agaraw na ayon sa kongresista ay hindi niya na pinapakialaman dahil proyekto na umano ito ng DPWH. Ibinigay na halimbawa ni Reyes ang umano'y 150 million pesos na mga proyektong isinumite ni Agaraw sa DPWH pero umabot sa lampas 1 bilyon pagdating sa General Appropriations Act o GAA. Hindi na po sa congressman yun na po ay sa executive. Hindi kayo nagrereklamo sa gobyerno o sa Congress na ba't tumaas yung request to 1.2 billion tapos hindi nyo alam? Your Honor, nagrereklamo po ako pero hindi po dahil sa nadagdagan kundi kulang po. So kulang pa yung 1.2 billion sa inyo? Ay sa lalaki po ng aming distrito. Bagay na sa tingin ni Singson, ugat ng anomalya sa mga flood control project. Maraming mga ipinalusot na mga project sa distrito na yung district, sitting congressional district, halos sabihin ko nang hindi pinakialaman, tinanggap na lang, at kung ano man yung ginawa ng DPWH, whether district office yan o regional office yan, hindi na pinintindi. Sa pagharap naman ng mga taga-Land Bank of the Philippines kung saan nakalagak ang pera ng mga ahensya ng pamahalaan tulad ng DPWH, tinanong sila ng proseso ng paglalabas ng pera para sa mga kontraktor mula sa mga district engineer. Ayon kay ICI Special Advisor General Rodolfo Azurin Jr., nahihirapan raw silang humingi ng mga ebidensya tulad ng mga tseke kaya hiningi ng ICI sa Land Bank ang kopya ng mga ito. Would you also have the record who received the check? Once it's a check, Chair, we will have, because in the check po, you will see where it was deposited, where it went, the front and the back of the check po. So there's a lot of information in a check. Like maybe a politician. Ngayong buong linggo, tuloy-tuloy ang gagawing pagla-livestream ng ICI sa pagtestigo ng mga kongresista katulad na lamang ni House Majority Leader at Presidential Son Congressman Sandro Marcos. Ipinapatawag din ng ICI si Davao 1st District Representative Paulo Duterte. Si Pasig Lone District Representative Roman Romulo na nabanggit rin ng mga Diskaya nagpasabi na sa ICI na voluntaryong tetestigo sa komisyon. Pinaimbestigahan naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa ICI ang listahan ng 80 mga proyekto sa distrito ni Duterte na nagkakahalaga ng 4.4 billion pesos mula 2016 hanggang 2022. Along the Davao and Matina rivers. Dun sa 80, mahigit kumulang kalahati ay mga congressional insertions. Ibig sabihin wala sa NEP pero naipasok sa GAA. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.